Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor H.K. Mula chapter 21 ay nabanggit ang pagpahayag ni Jeremiah para sa mga namumuno, para sa mga hari, lalo na kay Zedekiah. At sa chapter 22 naman ay nabanggit ang iba pang mga sumunod na hari pagkatapos ni Zedekiah, ang anak ni Josiah. Ang tatlong anak na ito ni Josiah ay naghari din sa Juda. Nabanggit ang tungkol kay Jehoiakim, at ang hari bago siya ay naging bihag sa Ehipto. Maging si Jehoiakim ay naging bihag sa Babylon. Para kay Zedekiah, kailangan niyang harapin ang pagbagsak ng Juda. At kahapon sa binasa nating kabanata ay mayroong dalawang parte. Una ay ang tungkol sa mga namumuno sa Juda. Sila ay mayroong otoridad, ngunit ang kanilang mga tupa, ang mga tao doon ay nagkalat dahil hindi sila inalaga ang mabuti ng mga pastol. Sa chapter 23 mula verse 9 hanggang 40, nabanggit ang tungkol sa mga propetang sinungaling. Ang mga hari ay mga taong may otoridad. Sila ay tinuturing na mga pastol, samantalang ang mga propeta naman ay ang mga uri ng tao na mayroong impluwensya pagdating sa mga bagay na kanilang sinasabi o inihahayag. Naalala ko noong 1987, napakaraming mga pag-uusap na kumakalat sa mga komunidad noon, maging sa mga simbahan. Kanilang sinasabi na ang tao ay dapat na mamalagi sa Hong Kong, samantalang ang iba ay nagsasabi na lumipat sa ibang lugar. Ngunit kalaunan ay mayroon din mga tao na nagsasabi na mamalagi sa Hong Kong, ngunit sila man din ay umalis ng Hong Kong. Ito ay napakagulong pagkakataon o panahon. Kanilang sinasabi sa mga taga-Hong Kong na tignan ang issue ng Hong Kong sa iba't ibang mga pananaw. Bandang huli, tanging kasaysayan lamang ang makapagsasabi kung sino ang naging totoo sa kanilang mga sinasabi. May mga taong umalis at bumalik. At matapos ng kanilang pag-alis ay hindi na nila nakita kung ano naganap sa Hong Kong. Bago pa na itatag ang National Security Law noong 1997, iyon ay kakaibang panahon. Dahil ang mga tao ay maaaring makapagsabi ng iba't ibang o ng mga bagay na nais nilang sabihin.
Ito ay bago na itatag ang National Security Law. Para sa atin, kailangan nating makinig at kailangan tignan ang paligid. Sa ganitong mga pagkakataon, dapat nating malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa isang punto lamang. Maaring kung tayo ay mabumuhay sa panahon ng paghihirap, tayo ay magkaroon ng mga pagdududa at gambala. Ang kapanahunan ni Jeremiah ay mayahalin tulad sa naging panahon na pinagdaanan din ng Hong Kong. At ang bawat tao ay dapat naharapin ang problema kung paano ba nila titignan ng kanilang mga otoridad. Ngayong umaga, babasahin po natin ang chapter 24. Ito po ay tungkol sa mabuti at masamang igos. Bibigyan din natin ito ng spiritual na pamagat. Ang pinakamasamang bagay ay maaaring mangyari, ngunit mayroon pa ring magandang katapusan. Hanggat naroon kang nananatili, makikita mo ang magandang katapusan ng mga pangyayari. Sa simula po ng chapter 24, nabanggit po dito ang tungkol kay Jeconiah na anak ni Jehoiakim. Siya ay ginawang bihag sa Babylonia ng Haring Nebuchadnezzar. Jeconias. Tinatawag din siyang Konaya. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay sisidlan. Jeconiah, sisidlan ng Diyos. Sa chapter 22, ang mga propeta ay nagtatangis dahil sa taong ito. Nabanggit ang sisidlan na ito ng Diyos at minamaliit ng iba. At sa chapter 24, nabanggit dito na ang Diyos ay mayroong espesyal na plano para sa sisidlang ito. Masasabi po natin na ang Diyos ay lumakad sa kasaysayan. At lahat na nangyayari sa Jerusalem, ang Diyos ay naroon, ang Diyos naroon nakasama sila. Ang Diyos ay higit pa sa kasaysayan. Hindi lamang niya nakita kung ano man ang naganap sa kapanahonang iyon, ngunit alam niya din kung ano pa ang magaganap.
Nakikita ng Diyos ang lahat sa ating buhay, mula umpisa hanggang matapos. Alam ng Diyos kung ano ang pakiramdam natin sa mga bagay-bagay. Nakikita niya kung ano man ang nasa kalooban natin. Nakikita niya din kung ano man ang uri ng puso mayroon ka kahit pa sa mga susunod na mga taon. At dito nga sa kapanahunan ni Jeremiah ay ipinahayag ng Diyos kay Jeremiah kung ano ang mga magaganap sa Juda. Nakikita ng Diyos ang lahat ng klaro. Di tulad sa atin na ang tanging nakikita natin, ang hatol natin ay ayon sa kasalukuyan. Ang tanging nakikita natin ay ngayon, hindi natin nakikita o hindi natin makita kung ano man ang magaganap sa susunod. Kaya para sa atin, huwag dapat lamang tayong maniwala sa kung anong nakikita natin. Dapat magpatuloy tayo sa pananampalataya na ang Diyos ay higit pa sa kasaysayan. Kailangan nating makinig sa mga salita na ipinahayag ng mga propeta. Sa mga taga-Juda, hindi lamang dapat sila nakatingin sa kung anong kasalukuyang nagaganap sa Juda, bagkus ay paniwalaan kung ano man ang sinasabi ng propeta na maaaring mangyari sa hinaharap. Ayon sa propesiya ay mayroong digmaan na magmumula sa timog at ito ay magiging dahilan ng pagkasira ng Juda. Ang Diyos ay gumamit ng 3 salita na ang pare-parehong ibig sabihin ay ang sirain ng Juda. Pagkatapos ay gumamit ng isang salita, ang magtanim upang sila ay maibalik muli sa Juda. Ibig sabihin, hindi makatakas o makaiwas ang Juda sa resulta ng hatol ng Diyos. Ang mga propetang sinungaling ay laging nagsasabi na sila ay magkakaroon ng kapayapaan at hindi nila haharapin ang hatol ng Diyos at itong pinaniwalaan ng mga tao. Ngunit kay Jeremiah, ang pahayag ng Diyos ay iba. Dahil ang hatol ng Diyos ay paniguradong darating, ngunit pagkatapos ng pagkahatol at kapurusahang ito ay mayroong pag-asa. Nasa kaparusahan na kanilang matatanggap, maaaring ang iba ay dadalhing bihag sa Babylon, ang iba ay mamamatay dahil sa gutom, ang iba ay mamamatay dahil sa digmaan, ang iba ay pagpepiestahan pa ng mga buwitre at ng mga hayop. At ang lahat ng mga bagay na ito na inihahayag ni Jeremiah ay kanyang klarong nakikita. At kung tutuusin ay ayaw niyang makita. Labis ang pagdaramdam na naranasan ni Jeremiah habang inihahayag ang mga hatol na ito. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi tumitigil doon. Hindi tumitigil sa hatol na kanyang ibinigay.
Sa kanyang pagpapatuloy ay mayroong pag-asa. Naroon ang pagharap sa hatol ng Diyos, ngunit mayroong pag-asa. Maaaring ang isang tao ay mag-isip na kaya niyang takasan ang hatol ng Diyos, ngunit ang hatol na ibinibigay ng Diyos ay para sa lahat. Walang anumang paraan na makakatakas dito. Sinasabi ng Diyos kay Jeremiah na siya ay pumunta sa templo, pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang 2 basket ng igos. Ito ay mga magagandang igos na inihandog sa Diyos. Kung tutuusin ang mga igos na ito ay mga unang bunga o kaya ay unang handog ng tao, at sa pagbibigay ng mga handog na ito, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Sa ipinakita pangitain ng Diyos, mayroong isang basket na magandang igos, ngunit ang isang basket ay hindi maganda. Nakikita ng Diyos ang lahat. Para sa atin na nakaupo dito ngayon, sino ang may puso pagdating o ang may puso na tulad ng magandang igos, at sino naman ang may masamang igos? Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga puso, ang puso nating lahat. Sa verse 2, nabanggit na napakaganda ng mga igos sa unang basket at mga unang nahinog na bunga, ngunit napakasama naman ng igos na nasa pangalawang basket. Nakita ito ni Jeremiah sa templo. Mayroong 2 basket ng igos. Isa ay ang magandang igos, ang isa ay pangit na igos. Ito ang unang taon
ng pananakop ng Babylon sa Juda. Matapos ang 10 taon, ay ang ikalawang pagkakataon naman na si Nebuchadnezzar ay dumating sa Jerusalem. Dahil si Zedekiah ay mapagkibagsik at hindi nakikinig sa Diyos. Si Zedekiah ay hindi makagawa ng tamang desisyon. Hindi siya makapili kung dapat ba niyang sundin o kaya'y purihin ng Diyos o magpatuloy sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan kung siya ba'y papanig sa Ehipto o papanig sa Babylon. Hindi siya makagawa ng konkretong desisyon. At siya ay nakikinig lamang sa mga propetang sinungaling noon. Sa parehong paraan, ang mga tao ay mayroon ding impluensya sa kung ano mang gagawing desisyon ng mga pinuno. Kung tutuusin bilang pinuno ay mayroong mga taong dapat na sumunod sa iyo. At para kay Zedekiah, siya ay laging nag-aalala na baka siya ay mawalan ng mga tagasunod, kung kaya naman siya ay laging nakikinig sa kung anong sasabihin ng iba, sasabihin ng komunidad, sasabihin ng kanyang mga tagasunod. At sa 597 BC nga ay nasira ang Juda dahil hindi makagawa ng desisyon ng hari. Ang masamang igos na tinutukoy dito ay si Zedekiah. Sa chapter 22, nabanggit ang singsing na nasa kamay ng Diyos. Kanyang sinasabi na tatanggalin niya ang singsing na pantatak na ito mula kay Zedekiah, pagkatapos ay ibibigay sa hari na tatalo sa kanila, at iyon ay si Nebuchadnezzar na mula sa Babylon. Para sa ating buhay, hindi po dapat tayo tumigil kung tayo man ay magkaroon ng isang kamalian. Kahit na naroon ang paghahatol ng Diyos pagdating sa ating kasalanan, hindi dapat tayo susuko dahil ang Diyos ay mayroon pa ring magagandang plano para sa atin. Siya ay kamangha-manghang tagapayo natin. Kanya pa ring isa sa katuparan ang bawat niyang mga salita. Mula verse 4 hanggang 7 ay nabanggit po ang tungkol. Ito ay tungkol sa magandang mga igos. Dito ay binibigyang diin ng Diyos ang kinabukasan ng mga Hudyo.
kung ano ang mangyayari sa kanila sa Babylon. Katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga taga-Juda na tinalang bihag sa Babylonia ay tinuturing kong mabubuting tao. Noong panahon na iyon, si Jehoiakim ay isinuko sa mga taga-Babylon at siya ay namatay at naroon ang pagtatangis ng buong bansa, ng buong Juda. Pagkatapos ay sumunod na naging hari si Jehoiakim, ngunit maging siya ay dinalang bihag sa Babylon. Pagkatapos ay ginawang hari ng Babylon si Zedekiah bilang pinuno ng Juda. Dahil sa mga pangyayaring ito, sinasabi ng mga propetang sinungaling na hindi totoo ang mga pahayag ni Jeremiah. Wala na ang mga taga-Babylon, sila ay umalis na, mayroon ng kapayapaan sa ating lugar. Ganito ang naging pag-iisip ng mga naroon. Dahil Diyos mismo ang nagtanggal sa hukbo na ito ng mga Babylon. Mapapansin natin na para sa mga propetang sinungaling, kanilang iniisip na sila ang mabuting uri ng mga igos dahil sila ay napaka-positibo. Ngunit kung tutuusin ang sinasabi ng Diyos dito, ang mga mabubuting igos ay gagawing bihag sa Babylonia. At sila ang mga taong itinuturing niyang bilang mabuti. Gayong sila ay madadala sa Babylon upang maging bihag, sila ay maituturing pa rin bilang mga mabubuting igos dahil yon ang kalooban ng Diyos. Iyon ay pagpili ng Diyos. Diyos mismo ang mangangalaga sa kanila gayong sila ay nasa ibang lupain. Kahit na sila ay nasa Babylon, ang Diyos ang magbabalik sa kanila. Ibabalik sila ng Diyos sa Juda, patatatagin at hindi lilipulin, itatanim at hindi bubunutin. Sa ibang salita, ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah ay magkakaroon ng pagbabago sa hatol na kanyang ibibigay. Nais ng Panginoon na itatag silang muli, ngunit una ay kailangan nilang umalis sa Juda, kailangan nilang maging bihag sa Babylon. Pagkatapos, sa mga susunod na taon, sila ay ibabalik muli ng Diyos. Ayon sa libro ng Leviticus, ang kanilang pag-alis ay hindi para sa mga tao kundi para sa lupa. Kailangan magpahinga ng lupa, kung kaya naman dapat silang umalis doon.
pababaguhin ng Diyos ang lupa at sa pagdating ng panahon, ang mga taong ito ay ibabalik ng Diyos. Sila ay kanyang itatatag sa lupain na iyon, itatanim at hindi bubunutin. Bibigyan sila ng puso na handang kumilala kay Yahweh. Buong puso silang magbabalik loob sa Panginoon. Sa kanilang pagbabalik ay makikilala nila ang Diyos at kanilang mapagtatanto na ang hatol ng Diyos ay totoo. Nangyari nga ang kanilang pagiging bihag sa Babylon, ngunit sila ay muling itatatag ng Diyos, itatanim muli ng Diyos. Sila ay makababalik pagkatapos ng 70 taon. Kung tutuusin, iyon po ay tumutukoy sa 2 henerasyon. Ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring mamatay sa Babylon, ngunit itatayo ng Diyos ang susunod na henerasyon, ang mga anak ng mga naunang henerasyon. Sila ay magkakaroon ng pamayapang pamumuhay sa Babylon, pagkatapos ay ibabalik ng Diyos. Ang Diyos ay nangusap sa mga panahon na iyon. Hindi maunawaan ng mga tao dahil iyon ay mga propesiya at kanila lamang nilang tuluyang naunawaan ang mga propesiyang ito ng maganap na. Kanilang napagtanto na ang mga salita ng Diyos ay napangyari na. Kung gagamitin lamang natin ang ating pag-iisip, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ngunit kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay higit pa sa kasaysayan. Kaya niyang magbigay ng propesiya tungkol sa hinaharap at kanya ding nakikita ang katapusan ng lahat. Ngunit sa parehong paraan ay kaya niya ring baguhin ang kasaysayan. Maaaring tingin natin na iyon na ang katapusan, ngunit ang bawat katapusan ay simula ng panibagong yugto. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, dapat po tayo maging maingat. Kailangan po nating tumugon ng may pananampalataya. Ngayon, kung tayo po ay may puso na handang kumilala sa Diyos at alam natin na siya ang Diyos ng kasaysayan, siya ay Diyos na higit pa sa kasaysayan. Siya ay Diyos na nasa kasaysayan. Ang pusong ito ng pagkilala sa Diyos ay mula sa Kanya. Kung kaya wala tayong maipagyayabang. At sa mga proseso ngang ito, tayo ay napababago ng Diyos. Maaring tayo ay makaranas ng opresyon dahil sa mga paghahatol na ito. Ngunit ang lahat ng ito ay inihahayag na ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Dito nabanggit ng Diyos na sila ay Kanyang magiging bayan, Kanyang magiging bayan at siya ay kanilang magiging Diyos. Ito ay tila pangako. Ito ay pangako sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga hinirang na tao. Nais ng Diyos na siya muli ang maitanghal na Diyos sa kanilang mga buhay.
Para sa mga taong na malagi sa Jerusalem, para sa mga taong pinili na sundin si Zedekiah, sila ang maituturing na masamang mga igos. Ang lahat ng mga taong ito ay makakaranas ng sakuna, ng paghihirap. Sila ay makakaranas ng sumpa at ng lahat ng mga masasamang bagay o kaya di magandang bagay. Daranas sila ng digmaan, taggutom at salot. Ipinahayag ng Diyos dito ang katapusan ng dalawang uri ng igos na ito. Ang isa ay maganda, ang isa ay masama. Ang mga mabuting igos ay makakaranas ng pagkakadakip o pagiging bihag sa Babylon, ngunit sila ay magkakaroon ng bagong pag-asa. At sa chapter 52 nga ng Jeremiah, ang mga pahayag ni Jeremiah ay natapos na sa chapter 51. At ang chapter 52 ay hindi na mga salita na nagmula kay Jeremiah, bagkus ay isinulat ng eskriba. Dito nabanggit na mayroong panibagong hari sa Babylonia. Nabanggit dito na sa ika-25 araw ng ika-12 buwan ng ika-37 taon ng pagkakabihag ni Jehoiakim ng Juda, pumalit na hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ang haring ito kay Jehoiakim ng Juda at pinalabas siya sa bilangguan. Matapos ang 37 taon ay napalaya si Jehoiakim. Dito makikita natin ang pagsasakatuparan ng naging pangako ng Diyos o ng propesiya ng Diyos sa chapter 24. Naway patatagin tayo ng Diyos sa pakikinig ng kanyang mga propesiya at sa paghihintay ng pagganap ng mga ito. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong trono. Aming isinusuko ang aming buhay sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo. Ang nais namin sabihin, ang nais namin ay manumbalik sa iyo. Ang nais namin ay sumunod sa iyo.
Panginoon, maraming salamat. Kami ay manunumbalik sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na naghahari sa kasaysayan. Ikaw ay higit pa sa kasaysayan. Panginoon, nais ka naming purihin ngayon. Aming idinadeklara na ang lahat sa mundong ito ay nasa iyong mga kamay. Mga kapatid, atin pong gamitin ang mga tinig na purihin ang Diyos. Siya ang ating kamangha-manghang tagapayo. Kahit sa pinakamahirap na pagkakataon, mayroon pa ring magandang katapusan dahil ang Diyos ay higit pa sa kasaysayan. Siya ay Diyos na higit pa sa ating mga pananaw. Siya ang Diyos na gumagabay sa bawat nating hakbang. Kung kayo po ay nakaranas ng mga himala sa inyong buhay, atin itong ipagpasalamat sa Diyos. Panginoon, nais kitang pasalamatan nang ako ay walang kalakas-lakas. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpakita sa akin ng susunod na hakbang. Maraming salamat sa iyong paggabay. Ikaw ang Diyos na higit pa sa lahat ng bagay. Sa tuwing hindi ako makakita ng daan palabas sa aking problema, ikaw ang Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na puno ng himala. Nais kitang pasalamatan. Patuloy akong magtitiwala sa iyo. Ikaw ang aking kahangahangang tagapayo. Panginoon, naway makita namin ang iyong mga salita at makinig sa iyong mga salita. Naway magpatuloy kami sa pagtuon sa iyong mga salita. Sa ating pag-upo, sa ating pagsiyasat ng ating mga puso, Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa aming buhay. Naway magliwanag ka sa aming buhay. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita sa pang-umagang debosyon, natanggap namin ang mensahe tungkol sa mabuti at masamang mga igos. Sa amin ngang pagsisiyasat ng aming puso, kami ba ay tulad ng isang mabuti o masamang pinuno? Kung tutuusin, kami ay pareho. Sinusubukan ko na hayaan ng Diyos na maghari sa aking buhay, ngunit may mga pagkakataon na nakakatanggap ako, kaya ay nakakarinig ng maraming mga boses. Madalas dahil sa aking karanasan, dahil sa aking kaalaman, ay hindi ko mapaghari ang Diyos. Sa pagkakataong ito, atin pong isipin o kaya isiyasatin ang ating mga kahinaan at isuko ang lahat ng ito sa Diyos. Panginoon, alam namin na ikaw ang naghahari sa lahat. Ngunit ang puso ko ay hindi nakikinig, ginagawa lamang kung ano ang nais ko. Panginoon, hindi kami tumitingin sa mga bagay ayon sa iyong pananaw. Kung sa tingin mo ikaw ay mayroong masamang igos sa iyong buhay, sabihin mo ito sa Diyos. Isuko sa Diyos ang lahat dahil kaya niya tayong baguhin. Tayo ay bibigyan niya ng magandang katapusan para sa atin. Hindi tayo mananatili sa isang pangit na lugar.
sa isang pangit na sitwasyon sa ating buhay, tayo ay tutulungan ng Diyos. Tumingin tayo sa Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya, purihin natin siya, pagkatapos ay sabihin ang ating mga kinakaharap na problema. Sa pagkakataong ito ay panahon ng pananalangin at pag-aayuno. Panginoon, tulungan mo kami. Sa aming pagsisiyasat, may mga pagkakataon na ramdam namin na kami ay tulad ng mga masasamang igos. Sa aming pagtrato sa aming mga otoridad, sa mga ibang tao, sa aming mga cell member, may mga pagkakataon na sinisisi lamang namin sila. Dala ng kayabangan, kahipokrituhan, tuwing kami ay may sinasabi sa iba, hindi kami nagiging totoo. Kami ay nagpapanggap lamang ng bilang mabuti. Hindi kami nagsasabi ng totoo. Panginoon, naway tanggalin mo ang paghihirap na ito sa amin. Turuan mo kami lagi, O Diyos, na maging totoo. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pananampalataya sa iyong mga salita. Naway patuloy na manatili ang iyong mga salita sa aming puso upang kami ay mapuno ng iyong katuwiran, ng iyong katarungan, ng iyong katotohanan, at aming makita na ang lahat ng bagay ay mabuti. Tulungan mo kami, O Diyos, na purihin ka araw-araw. Bigyan mo kami ng pangunawa upang ang iyong mga salita ay tunay na mapunta sa aming mga puso. At nang aming masiyasat ng mabuti ang aming mga buhay, kami ay makabalik sa iyo at higit na makadulog sa iyo. Salamat, O Diyos, ito ang aming panalangin. Naway ang iyong mga salita ang siyang maging buhay namin. Naway ang iyong salita ang magbigay ng kasaganaan sa aming buhay.
Kung si Yahweh ang Diyos ng Israel ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia ay itinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipulin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh, sila ay magiging aking bayan at ako magiging kanilang Diyos. Maaaring marami sa inyo ngayon ang nakakaranas ng mga paghihirap. Maaaring nilisan mo ang iyong sariling bayan upang makarating dito. Maraming mga bagay na hindi ka sigurado, maging ang kinabukasan na hindi ka sigurado. Ngunit alam mo na Diyos ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Nais kong imbitahan ang mga tao na nilisan ang kanilang mga lugar upang makarating o kaya ay mamalagi dito. Kayo ay mga dayuhan. Kayo ay hindi mula rito. Ang mga salitang ito ay para sa inyo. Para sa mga taong nilisan ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga pinanggalingan upang makarating dito, ang Diyos ay nais na mangusap sa inyo. Ako ang naglagay sa iyo sa lugar na ito. Hindi dahil ikaw ay napakagaling. Maaring tayo ay mga tao na nagmula sa iba't ibang mga bansa. Tila na ikalat, ngunit Diyos ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa Hong Kong. Sa pamilyang ito ng puno ng buhay. Sinasabi ng Diyos na ang kanyang mga mata ay, ang kanyang paningin ay nasa iyo. Balang araw ay ibabalik ka ng Diyos upang ay kanyang patatatagin at hindi lilipulin, itatanim at hindi bubunutin. Malalaman mo na siya si Yahweh, ikaw ay kanyang magiging hinirang tao at siya ang iyong magiging Diyos. Ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Kahit na may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan kung bakit tayo nandito, hindi natin maunawaan kung anong plano ng Diyos. Napakarami mga bagay na hindi tayo sigurado, ngunit alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang kasaysayan. Alam ng Diyos kung paano ka itanim bilang puno ng buhay.
Marami mga tao ang nagmula sa iba't ibang mga bansa, ngunit ang Diyos ang magtatanim sa iyong muli. Maaari kanyang ibalik sa iyong pinanggalingan. Ibabalik ka ng Diyos sa iyong bayan upang maging puno ng buhay. Para sa mga taong nakaupo lamang, maaari po ninyong ipanalangin ang mga kapatiran nating ito. Tayo ay isang pamilya, tayo ay isang pamilya ng puno ng buhay. At ating natanggap ang pagtatanim na ito ng Diyos, ating tanggapin ang pagpapalang ito na mula sa Diyos. Nais kong ibitahan ang lahat ng mga coworker na ipanalangin ng mga kapatirang ito. Ito ang mga salita ng Diyos. Madalas ay hindi tayo sigurado, hindi natin maunawaan ang hinaharap. Hindi natin alam kung anong mangyayari, ngunit sinasabi ng Diyos na ang kinabukasan ay nasa aking mga kamay. Ang kailangan mo lawang gawin ay sumuko. Isuko ang lahat sa akin, idulog ang lahat sa akin. Ang Diyos ang gagabay sa iyo. Isang araw, ikaw ay titindig, ikaw ay magbubunga tulad ng isang puno ng buhay. Ikaw ay magbubunga sa iyong sariling bansa. Upang maging matatag na puno ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mayroong kinabukasan. Magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Maaaring kayo ay umarap ng mga paghihirap sa inyong trabaho o kahit sa iyong pagiging Bible school student. Ika'y magtatapos na ngayong taon, ngunit hindi ka sigurado kung anong susunod mong gagawin. Tayo po ay tumindig at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, handa akong itulog ang lahat sa iyo, isuko ang lahat sa iyo. Ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos na nagdala sa akin sa lugar na ito. Ikaw ang Diyos na nagtayo at nagtatag sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami ay nagtitiwala sa iyo. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Ang pangako ng Diyos, ang aking paningin ay nasa iyo. Tanggapin ang salitang ito ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti. Ikaw ay aking patatatagin at hindi lilipulin, itatanim at hindi bubunutin. Makikilala na siya si Yahweh, magiging kanyang bayan at magiging kanyang Diyos. Sa ating pagbabalik sa Diyos,
Diyos ang magbibigay sa atin ng kabutihan. Tayo po ay tumayo at tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin mula sa Ehipto. Ikaw ang Diyos na nagtipon sa amin mula sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga tribo para magtungo sa lugar na ito. Para sa komunidad na ito ng puno ng buhay, Ikaw ang nagtanim sa amin, Ikaw ang nagtatag sa amin upang kami ay makatanggap ng mabubuting bagay mula sa iyo tulad ng magandang igos. Kami ay iyong mga hinirang na tao. Kami ay sumusuko sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko ang lahat. Tanggapin ninyo ang pagpapalang ito. Tayo ay sumuko sa plano ng Diyos. Araw-araw tayong dumulog sa kalooban ng Diyos. Ang ating kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang magpapakita at gagawa ng mabubuting bagay sa iyong buhay. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at iyong pagkatiwalaan na ang Diyos ay mayroong magandang plano para sa iyo. Naway pagpalain kayo. Be still and know that He is God. Iyon po ang tema natin para sa taong ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayo na kayo ay magkaroon ng ganitong pananampalataya na mamuhay lagi sa pananampalataya at maging tunay na effortless, walang kahirap-hirap. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.